Okay, so let's dive dun sa ating main topic. Let's start with understanding the big 5 personality traits. So actually, na-derive ko tong thesis na to when we were traveling sa US. I came across with Jordan Peterson. So maybe some of you know him. Meron siya kasing parang workbook called Understand Myself, no? So, dun ko na-realize na bakit ba some people, just like myself, masyado akong organized eh. Masyado akong ma-checklist, ma-calendar, etc. But some people, like my brother, tinatawanan niya ako. Bakit ka nag-checklist? Bakit ka nag-calendar? So, hindi siya masyadong organized, but he's also a successful businessman, no? So, ibig sabihin, kung organized ka, hindi ibig sabihin nun, that's the formula for you to be successful, no? So, or productive. So, yun yung i-digest pa natin further, no? So, kasi nga, every brain, iba-iba tayo ng wiring, no? And yung productivity, yun yung hopefully outcome na makuha natin ngayon, is we start with self-awareness. Okay? So, ano ba yung Big 5 na yon? Okay? Madali lang itong tandaan. Ang acronym niya is OCEAN. Okay? So, openness to experience. Ibig sabihin nun, pag mataas ang openness to experience mo, you are more creative. Yun namang other end of spectrum is masyado kang rigid and routine-driven. Okay? Yun namang conscientiousness, yung nabanggit ko kanina, highly organized, orderly, yung sabi ng iba, OC. Yun. Tinatawanan ako ni Leslie kasi alam niya yun na may pagka-OC ako eh. No? Then yung other side naman, flexible. No? Yun namang third is E, extraversion. No? Yung common term doon is extroversion, pero technically it's extraversion. So either extrovert ka or introvert. Ano? And then we have agreeableness, more of like you are, pag mataas ang agreeableness mo, ibig sabihin parang medyo people pleaser ka. So bagay ka sa collaboration, no? Pag naman mababa, yun, medyo may pagka-independent, hindi ka masyado team player, no? And then the last one is neuroticism, is yung, how you manage your stress. Are you calm or reactive under pressure? Pag mataas, ibig sabihin, mabilis ka mag-panic. So, maybe some of you is like that. Kung mababa naman, parang kalma-kalma ka lang, no? Yun. Okay, so, bakit ba yung mga iba-ibang tinuturong productivity system, which you can find naman yan sa, sa YouTube, eh. No? Dami niyan, may bullet journaling, may, yung agile methodology, etc., etc., bakit ba siya yung some of it? Kasi marami na rin ako na-try. Dahil nga may pagka-OC ako, tinatry ko everything, no? But marami doon is I was not successful implementing because nga of my personality. Kasi some productivity systems designed sa specific type of people, no? So hindi siya one size fit all, no? And then pagka kasi pinipilit mo yung isang bagay, that will only lead to burnout and, inconsistency. Okay? Yun. Okay, so very quick lang. I'll ask you guys to have a, parang assessment of yourself, no? Ito yung link. Meron tayong mga laptops, dennisemilario.com/big5.docx. So, kasi yung mga susunod nating mga topics, at least magkaroon tayo ng very quick assessment about ourselves. Then while I'm discussing it, nire-relate nyo sa sarili nyo. No? Yun. So let's have 15 minutes. Madalian lang kasi naman to, limited din yung oras natin. But regardless, after this session naman, you can always go back to that and really take your time to assess ourselves. No? Nakita nyo ba? Na-download nyo? Yan.
Yes, so pa-react na lang siguro sa online if you guys have challenges in the download. So madali lang naman yan. Merong 10 questions per trait na discuss natin. And then rate natin 1 to 10. 10 is the highest, 1 is the lowest. Except for the last trait. No? Sa last trait kasi baliktad. Pagka yung 1 ang mataas, 10 ang mababa. So timer starts now. So, mag-resume tayo ng 2:55. Just, feel free to reach out to me pag meron kayong questions. No? And again, wala naman tama at mali. No? Sabi ko nga, after this session, you can always go back to it and, answer it ng mas, mas ina-analyze natin talaga who we are. Now, if you really want to dive deeper there, yung tinake kong exercise kay Jordan Peterson, understandmyself.com, ang cost niya nasa less than $10 lang di ba? So, parang 500 pesos lang or what. Kasi from there, mas mas detailed yung kanyang workbook, no? But anyway, let's proceed, no? Let's talk about how are we going to interpret, yung scores natin. So, I think per trait, sinabi natin doon na pwede natin siyang i-average. Tapos kung ano yung result nun, pag 7 to 10, nasa high end of that particular trait. Ano ibig sabihin nun? So, it means na, for example, yung extraversion mo, ang score niya is 8. So, ideally, we lean in that trait or double down our efforts based on that trait. Kung if you're highly conscientious, orderly, organized, then let's lean in that specific trait. No? Pag naman nandun tayo sa moderate, you can treat it like or manage it parang let's be situational. For example, in my case, yung extraversion ko actually pwedeng nasa gitna No, meron akong moods na I want to be introspective. May mood ako or at times dahil dun sa some of my functions, for example, sales, I have to switch to being an extrovert for me to be an effective salesperson. So, yun yung pag yung score mo is nasa moderate. Pag naman low, these are the things that, we may need to consider to adjust or we improve. Like for example, kung mataas ang neurotic system natin, ibig sabihin, madali tayo magpanic or masyado tayo nagwo-worry, then let's figure out ways on how to improve that particular trait. Diba? If not, ibig sabihin, talagang medyo it's difficult for you to learn or improve that, then those are the things that you can consider to delegate. Alright, any questions? Okay. None so far. Okay, sige, so let's proceed. No, bakit nga ba ang mga CEOs iba-iba yung pinaprioritize, no? Okay. Actually, in your case, you can be a leader of a certain department. Pwede nating i-treat na we are managing yung department na yon, So, the first step is to understand ano ba yung company DNA. Ano ba yung DNA ng company? Ano ba yung DNA of our particular department? So, tatlo yan. The company can be product-centric. That's one. Second is can be customer-centric. And then third is can be, employee-centric. Yung mga companies like si Ford, employee-centric yan. So, ibig sabihin, ang driver nila is yung mga employees kasi ang values nila is that if I take care of the employees, then it will automatically take care of my customers. On the other hand, yung mga customer-centric companies, if we take care of the customer, then it will take care of the employees. No? Yung companies like Apple, they are product-centric. So, ibig sabihin, they're really focusing on the quality of the product. Hence, it will automatically sell by itself and take care of my employees. No? So, iba-ibang CEOs, iba-iba yung personality, iba-iba yung DNA. No? So, yan yung first step. Second is, we understand your personality, which we have done today. Then we analyze what are your strengths and then the weaknesses. So once you have assessed that, then we build systems around both the company DNA and your personality. No? So siguro, some use cases I'd like to share with you.
based on that concept. No? So use case number 1 is a customer-centric startup founder na mataas yung kanyang extraversion. No? Extrovert siya, tapos customer-centric siya. So the way that CEO set goals is his customer-centric siya, mostly for customers. So one goal is customer engagement. So ang goal niya is to interact with 50 customers per month. No? Customer retention. So laging customer based or centric yung kanyang mga goals. No? Community building. Okay? Kasi nga, ano siya, extrovert siya, so mahilig siya sa mga communities, mga groups and whatnot. Ano? And then, of course, customer service. Ang isa sa goal niya for example, for the quarter, is a response time of under 2 hours pag may mga inquiries. No? So sabi natin, once you have set the goals, we build the systems around it to support yung customer-centric growth of the DNA. So to do it is setting up systems like automation of customer communications. Then again, as an extrovert, dahil yun ang strength ko, then ang mga ginagawa kong activity, for example, is to host yung mga customer roundtable monthly. No? Imagine if I'm introvert, parang nakakatakot gawin yung mga ganon. Ano? And then, the rest of the task, yun yung mga bagay na dine-delegate ko as a CEO. So, anong outcome nun? So, as a CEO, nagagawa ko talaga kung ano yung gusto ko, which is customer-facing, no? Being the face of the brand. Ano? So, and then, in effect, yung kanyang pagiging customer-centric of the DNA ng company, then tumataas yung customer loyalty, leading to business growth, basically. No? And yung company, nag-i-scale siya without losing yung personal touch of the leader. No? Yun. So, that's one use case. Second is this one. Yun naman yung kabaliktaran. Ano? So, restaurant owner naman siya na medyo hindi siya organized. Then, introvert siya, low extraversion, pero mataas yung openness niya to experience. No? Tapos, ano naman, product-centric naman yung company or yung business. So, yung goal setting naman niya is nakaset dun sa product na dinidevelop ng restaurant. Kasi product-centric nga siya. So, ang one goal is to develop, say, a seasonal ramen flavor every quarter. So, yun yung kanyang priority. No? Then, yung product quality naman is to maintain a standardized cooking process. Kasi nga, dahil hindi siya orderly, kailangan niyang gumawa ng mga SOPs. Kasi hindi niya kayang i-manage yung operations because hindi siya conscientious. No? So, yun yung mga sineset na goals ng mga CEO of that kind of profile. No? Then again, since introvert siya and product-driven yung company niya, so sa marketing is dine-delegate niya to. No? Instead of doing it himself or herself, in contrast din sa kanina na example. No? So, dine-delegate naman niya yung mga bagay na ano siya, medyo weak or hindi siya mataas ang kanyang skills pagdating dun sa customer engagements. No? Ayun, so like I said, dahil mababa yung kanyang conscientiousness o yung pagiging orderly, so gumagawa nga siya ng mga standard cooking process without, nakatya tayo, ano? Tapos yung customer engagement, in-outsource niya, and then in-streamline niya yung operations with minimal oversight. So yung day-to-day operations, hindi siya nakikialam, but focus siya dun sa product development. Alright, so ang outcome nito is yung similarly, yung kaninang use case is that nakaka-focus talaga siya sa passion niya, which is yung product development and innovation of the restaurant. No? Tapos, tuloy-tuloy pa rin yung pag-build ng reputation ng business because meron pa rin siyang marketing na ginagawa, but not necessarily na siya nag-execute. No? Kasi nga, dine-delegate niya sa iba. Okay? So, paano ba tayo makaka-relate dito sa mga ganitong use case? Knowing now na meron tayong somehow konting understanding of who we are, di ba? So similarly, let's try to understand ano ba yung DNA of our organization. Sabi ko nga, are we product-centric? Is the company customer-centric? Is the company employee-centric? And then we support, kasi sabi nga natin,
yung CEOs or the leaders are somehow setting that culture or setting that, how do you call that, parang systems ko, ano ba yung DNA talaga of the company. Then as part or members of the organization, let's try to understand that so that we can support, we are all aligned when it comes to how the company, kasi yun yung parang success driver of the company. We've been in the business for a while now, so we know that that DNA is the success driver of the business. And by understanding the DNA of the company and aligning it with our systems, then it will, medyo technical yung approach natin, pero in theory, that will accelerate the growth of the business. And lahat na tayo within the organization are working, harmoniously when it comes to trying to achieve the same goal. Okay, so let's now go dun sa, before that, any questions so far? Wala din. Right, so let's go naman dun sa mga popular time management and productivity system, na makikita naman natin yan sa sa Google or sa YouTube lahat. Pero again, for the sake of everyone, matouch natin yan kasi later on, if we dive deeper dun sa medyo advanced topics, at least matatouch natin itong mga to. So sabi dito is first step in mastering time management is understanding how our brain perceive time. May iba-iba rin kasi tayo ng way or perception of the time. In my case, lagi akong future planning. Ibig sabihin, every events or scenarios that happen, lagi kong iniisip, ano ba yung strategic way dito sa particular project na to or sa business na ginagawa ko ngayon, ano ba yung impact nito sa future? Okay. Ganun ako mag-perceive ng time. So I always think strategically. Meron naman ng mga tao is that present-oriented. So ibig sabihin, hindi masyado nakikita yung future, pero magaling siyang mag-manage ng present. Ibig sabihin, kung ano yung task na iba to sa kanya today, kayang-kaya niyang tapusin. Okay? So again, walang tama or mali doon. Okay? Pero if we can do it, we can combine the two, na pwede tayo maging future-oriented at the same time present-oriented, yun yung isang parang that will help us be more productive. Yun yung itatry natin i-achieve dito. How can we be future-oriented at the same time present-oriented? Yun. So, yan naman, hindi naman itong mga framework that I personally derive. Ito, mga best practices. So one is, I'm sure na rin, some of you narinig niya to, or probably all of you, yung Pareto Principle. So, familiar ba tayo lahat dito o ngayon lang narinig ng iba? Ngayon lang, okay. Pareto Principle is trying to focus on the 20% that drives 80% of the results. One example is yung 80% of the revenue of the business now is coming from only 20% of the customers. Kasi hindi naman lahat ng customers pare-pareho yung natin dyan value. Do you agree? Possibly kung if you have 10 customers, dalawa doon is nag-generate ng 1 million a month, then the rest is just 100,000, di ba? Yun, hindi yan equal, Another example is 80% of our productivity comes from 20% of our task. So for example, kung meron kang 8 hours a day, ginawa mo yung isang oras mo doing a sales pitch na nasarado mo in 1 hour, the rest of the day is just routine task. So, ibig sabihin nun, actually less than 20%, na yung isang oras mo is ang laki nung productivity na nagawa mo and contributions sa company. So, itong principle na to is that being intentional when it comes to being effective. Yun yung kaninang una nating slide, di ba? Paano ba natin, sabihin, we have always be thinking of strategic ways and effective ways and efficient ways kung ano yung task na ipaprioritize natin. That will generate 80% productivity. So, as an action step, not necessarily today, but, try to conduct a time audit of
how you do your time, your tasks, what time of the day, etc. Yung mga daily activities natin, and try to weigh saan ba talaga ako nagiging productive, di ba? Doon ba sa pagsagot ng email? Marami ba ako napuproduce doon na nag-generate ng malaking business? Or yung pagtawag ko ng pag-build ng relationship ko sa customers, di ba? So let's try to analyze and assess that, ano. Yun, so yung second naman na is the time management framework is the Eisenhower matrix, no? So I think marami na rin nakakalam ito, is para siyang quadrant, ano. So yung urgent and important, yan yung dapat na gawin natin, i-prioritize. Yun namang not urgent pero important, ito yung tatry natin i-schedule. For example, yung mga hindi urgent, for example, is marketing planning, for example, no? Pero important siya. So that's one thing na we hold off muna or defer muna, pero schedule natin kasi importante siya, di ba? Yung third naman is urgent pero hindi masyadong importante sa iyo. So these are the things that you can delegate. Okay? And then not urgent, not important, tanggalin mo na sa task list mo yan. Ano example nito? Anyone? Yung pag-scroll ng TikTok, yan. Those are not urgent and not important, di ba? Yan. So, yan. So, kumbaga, when you do your planning, I think that's the next slide, no? As an action step, start of each day, try nyo i-categorize yung task nga based on that matrix. So, yung focus on the quadrant that is important, focus on quadrant 2, important but not urgent, but because that's where real progress happens, no? So, yun yung parang, kasi dalawang klase ng activity sa productivity. One is planning, second is yung execution. Okay? Yun. Alright, so, another concept is yung Pomodoro technique. Okay? Maybe some of you believe in multitasking. May nakarinig na ba nito, Pomodoro technique? Yan. So, again, maybe some of you narinig niya yung multitasking, but for me, multitasking is a myth. Why? Because sabi ni science, yung prefrontal yung sa brain natin, cortex can only handle one task and decision making at a time. Okay? So ibig sabihin, in reality, hindi talaga pwede yung multitasking. Otherwise, mababurn out ka talaga, di ba? So isang technique na pwede nating i-try yung Pomodoro technique nga. This is parang binibreak natin yung malalaking task into 25-minute focus sprints. Then take 5-minute break. Then after 4 cycles of that, so in about 2 hours, try to take longer breaks like 15 or 30 minutes instead of 5 minutes. Okay, so another aspect naman yung procrastination. Lahat tayo is guilty nito, no? Even myself. Okay. So, bakit ba tayo nagpo-procrastinate? Do you have any idea? Bakit? No. Mats, yes. Isang factor po siguro na burnout na. Yun, that's one factor. Na-burnout tayo, no? Okay. Tama yun. And may solution doon, di ba? Yun nga, yung taking breaks is one example. Taking rest, meditation is one example para hindi tayo ma-relieve tayo sa mga overwhelm, no? Pero tama ka, burnout, overwhelm, okay? Yun yung parang nakikita pala natin yung task, parang sobrang laki na. 'Di ba? Parang ang hirap simulan kasi parang ang laki na, no? So, these are mga general tips in how to overcome it. Number one is break big tasks into smaller ones. So, bite-sized steps, no? Kasi pag binrake natin yan, at least, maliliit na lang yung mga effort, hindi na yung one big chunk of task, no? So, yung nga, sabi dito, this reduces the mental resistance to starting. Pero as you notice, pag nag-start ka na, tapos nagkaroon ka na ng flow, dire-diretso na, di ba? Parang workout yan pagka tamad na tamad ka mag-workout, pero pag nag-start ka na mag-treadmill or parang dire-diretso ka na, di ba? Second is use time blocking. So time blocking naman is that setting specific blocks of time. Halimbawa, 9 to 10,
na nakafocus ka lang dun sa task na yun, sa deep work, no? Third is creating accountability, no? So, kung nag-struggle ka sa self-discipline, accountability, pwede kang kumuha ng accountability partner, like your wife or your, colleague, na parang siya yung mag-check-in with you, no? Yung kay David Goggins, meron siyang, kasi wala siyang kaibigan, accountability mirror, punta ka sa salamin, yun yung gawin mong accountability partner, no? I like to apologize, medyo binamadali ko kasi limited tayo sa time kasi medyo mahaba rin to, no? Alright, so nandun pa rin tayo sa science, no, of time management. Ito naman yung some recommended apps pagdating sa time management, no? Trello, I think many of us are, lalo na yung mga Gen Z, no? Trello. Ayun. Asana, Notion, I'm sure some of you know Notion. Yan, Airtable, Monday.com. Actually, pare-pareho lang yan eh. For me, na-try ko din lahat yan. It's the same thing. It's the same thing. It's up to you how you will implement or use it. Sa time tracking naman, yung Toggle tsaka yung rescue time. Ito yung parang nagta-time in ka muna before you start the work. Para ka nagta-time accounting. Para later on, pwede kang mag-analyze ano ba yung mga work na matagal mong ginagawa, di ba? And then yung Zapier naman, ito yung... Guys. Yes. Yun, sorry. Mas malakas na yung noise than the speaker. Yun, no. So yung sa automation naman, Zapier, and of course, AI tools like ChatGPT, Gemini, etc. This will automate everything, no? Yun. Alright, so again, paano ba natin i-relate yung mga time management things na to doon sa ating personality? Medyo may didiscuss pa tayo na mas detailed dyan, pero ito yung mga example lang. Kung highly conscientious tayo, then you might love yung strict schedules, yung mga strict deep work, no? But if you are the type of person na is spontaneous, then you may thrive to flexible workflow. Actually, yung mga low conscientious people, hindi yan mahilig sa mga apps eh. Di ba? So, pero ano pa rin sila productive. May way sila po paano maging productive. No? So yun, as an action step, try to identify ano ba yung natural natin, work style, and choose kung ano yung time management methods that align with your strengths. Ako, ginawa ko kasi dyan, personally, tinry ko lahat yan eh. And then, I finally decide kung ano yung talaga nag-work sa akin. No? Later on, I can also share with you how ano talaga yung framework na ginagamit ko. No? Yan, so, science of time management, hindi pwedeng laging trabaho. Siyempre, let's try to achieve pa rin at least 7 to 8 hours of sleep. Kasi nga, we can only do so much, no? Lalo na yung cognitive load natin. Pagdating ng 5 p.m., 6 p.m., ano na tayo, yung mental fog, di ba? Yes. Yun, so, and then again, yung mga short pauses, mga short breaks, also yung Pomodoro technique kanina, also helps, no? And then yung work-life balance, no? Kung mahilig tayong gumimik sa gabi, wag naman araw-araw, di ba? So, yun. So, balance lang. Kasi, pagka lagi natin ginagawa yun, nagsasuffer din talaga yung kinabukasan natin. Nang hirap magtrabaho pag may hangover, Yun. Okay, so let's talk about naman yung kanina time management. This one naman, productivity systems, no? Ito yung mga common productivity systems. Meron isa yung getting things done. In short, GTD. Okay? This is for a system for mental clarity. Ang origin nito is by David Allen. Meron siyang libro about it. And the core idea is your brain is for thinking, not for storing tasks, no? Kasi some of us, nung bata-bata pa ako, ang dali kong mag-memorize ng mga bagay, di ba? Pag hindi ako nagno-note sa meeting, nung mga early 20s, after the meeting, natatandaan ko lahat. Pero ngayon, imposible na yon. So, kailangan mo talaga ng way, to manage those inputs, no? So, paano ba ini-implement yon? Okay? Number 1 is capture. Marami tayong channels ng capture. Ano yun? We have chat messages, we have emails, we have voice calls, we have meetings, etc. Kailangan magkaroon tayo ng way to capture those inputs, okay? And then we dump it into a pwedeng notebook, pwedeng app, etc. And then magkaroon tayo ng time to clarify those inputs, organize it, pwedeng categorize it, and then engage. Engage is the execution.
So, yun yung concept ng GTD. Another concept is bullet journaling. In short, bujo ang tawag doon. Ano? Yun naman, kung mahilig tayo magsulat, mahilig tayo sa physical notebook instead of digital, so this may work for you. Yun. So, kasi maganda rin kasi ang mga physical notebook kasi mas tactile kasi, di ba? Mas madaling tandaan. Ito naman is, origin ito, kay Ryder Carroll, gumawa siya ng, product designer siya, gumawa siya ng way to organize thoughts, no? Parang GTD lang, kaya lang may sarili siyang convention, may sarili siyang framework. Pero most particularly, yung handwritten na pag-organize, no? So, gumawa siya ng mga tawag doon is keys, para, I don't know kung nakikita nyo, yan. So, bawat isang, para siyang bullet points, but instead of hyphen, pag dot siya, ibig sabihin ng task, pag check mark completed, pag right arrow, imamigrate mo sa susunod na araw, pag naman kinancel mo yung task X siya, tapos dash, etc. So, this is just awareness. If you want to dive deeper there, ang daming YouTube tutorials about it. I also tried this one. The thing with me is that at times, nagsasawa ako sa isang system, pupunta ako kay Bujo. Pag nagsawa ako sa kanya, babalik na naman ako sa another system. No? So, again, that's one productivity system. So, another one is Kanban. Ito yung Trello. Okay? Ito yung mismong core idea ni Trello. So, ang origin nito is from Toyota, yung Kanban for lean manufacturing. So, nandun siya para siyang may board to do, in progress, for review, tapos done. Tapos, i-move mo. No? So, yun yung concept ng Kanban. No? Si Trello, actually, may free, subscription. May free, Yun, so yung last but not the least is agile management. Actually, again, this is the one I practice, no? Yung agile methodology. Medyo bias kasi ako dito kasi galing to sa software development na process, no? So, ang concept naman ito is working in small cycles. We call it sprints. Okay? First is you decide how long is your sprint. It can be 1 week, it can be 2 week sprint, it can be 3 week sprint. So, ibig sabihin nun, to implement it, meron tayong mga projects, may timeline yon, i-break mo siya. Kung bawa, if you decide na weekly ang sprints mo, i-break mo yung project na per week. Or if not per week, pwedeng every 2 weeks. So, wala naman tamang sagot doon. It depends on the size of the project. It also depends on the size of the organization or the team. No? And then, usually, every start of the sprint, you decide ano yung gagawin nyo for the sprint. So, mahaba yung backlog din. Ang daming gagawin sa isang project. So, you start ng 2 weeks, pipili ka doon ng gagawin mo for your first sprint. No? And then, pag nagawa nyo na yung plan, magda-dive in na kayo sa plan, mag-start na ng week, nakafocus na kayo doon. Hindi nyo muna iintindihin yung iba, nakafocus lang kayo doon sa dinecide nyong gawin for the sprint number 1. And then, after the end of the sprint, may tinatawag na retrospective, what happened, ano yung mga natapos, ano yung hindi, bakit hindi natapos, and then you plan again for another sprint. And then getting yung mga nasa backlog naman, ano naman yung susunod nating tatapusin. No? I'll show you an example later about it. Then part of it pala is yung, I'm sure narinig nyo na yung stand-up meetings. These are quick check-ins or huddle with your team. No? Okay, time blocking naman versus time boxing. So yung time blocking is, yun nga, nagsiset tayo ng specific time, 9 to 10, 10 to 12, to do certain tasks like 9 to 10 emails, 10 to 12 nakadedicate lagi yan sa client calls, 1 to 2 is another. In time boxing naman, instead of setting the time, it's more of yung how much time are we gonna spend, okay, regardless. Actually, mas flexible siya, okay, kasi 9 o'clock ngayon, wala ako sa mood mag-email, pero nasa mood ako mag-client call, so I'll allocate 1 hour for client call now. Later ko nagagawin yung yung email, no. And then lastly, ito naman yung calendar system. I think most of us are using this. Pero usually ginagamit natin siya for meetings, no. Pero pwede natin siyang gamitin hindi lang sa meeting but also for the time blocks. Para nakikita natin visually paano bang magiging araw ko ngayon, 'di ba? So as you know, nagsimula yan sa Microsoft yung Outlook nung araw. Tapos nagkaroon na ng Google Calendar, Apple Calendar, and
Outlook 365, no? Alright, so, any questions sa popular productivity systems? Meron tayong GTD, bullet journaling, Kanban, and yung Agile. Okay. Questions? Yeah. Wala. Okay. Sige, so paano natin ngayon i-integrate yung mga time management na yung productivity system based on our personality na ginawa natin kanina, no? So let's be mindful. Ano ba yung personality natin? Okay. Isa-isahin natin siya. So, to me, yung mga systems like that is just one aspect, no? Yung aligning your personality to the productivity system, to the time management, etc. Ano pa ba yung other aspects for us to be productive? Okay. So, yun yung i-discuss natin ngayon. Number one is yung management of our energy. Okay? Sabi natin kanina, yung pagpupuyat, pag-iinom ng mayat-maya, di ba? So, we also have to balance that, nutrition and exercise. I know you guys, marami sa atin ang hindi masyadong mindful pagdating sa pag-exercise, sa nutrition. Pero as you grow older, as you age, marirealize nyo, sana naging na ako, mindful sa kinakain ko pala. 'Di ba? So pag as we age, magsisisi tayo pag hindi natin inalagaan 'yan. No, probably productive tayo yan kasi mga bata pa tayo. Pero again, as you age, I promise you. Ganun talaga ang reality, no? Kumbaga, as early as now, invest time to watch what we eat and exercise, no? Yun, second is yung nabanggit kanina ni, sorry, anong yun? Mark, is yung burnout, no? So, also management, not only our energy, but our mental health and emotional health. So, may isang technique, no, yung tinatawag na non-sleep deep rest, NSDR. Again, YouTube lang yan. Makita mo si Andrew Huberman, meron siyang scripts about that. Papakinggan mo lang sa earphone mo. Tapos para siyang hypnosis, no? Mag-break ka lang ng mga 10 to 15 minutes, pakinggan mo lang siya. Tapos, i-lead ka niya to, para kang natulog pero hindi. Pero yung na-energize ka from that hypnosis session. Ano? Then you also limit your decision fatigue. Ibig sabihin, try to limit to 5 decisions lang, big decisions per day. No? Yung pagka medyo nag-i-exceed ka na sa big decision, more than 5, baka pwede na ipagpabukas yun. No? Kasi yung cognitive load natin, hindi kakayanin pag lagi tayong... So, meron din aspect of yung energy natin, may mga taong mataas ang energy sa umaga. Yung creativity natin mas mataas sa umaga kaysa sa hapon, no? Ako actually, kung mapapansin niyo sa time block ko, yung pagsusulat at saka yung pag-film, yung product development, laging sa umaga. Hindi ko siya magawa sa hapon for some reason. Pero many of us probably baka kabaliktaran. Baka mas effective siya sa hapon pagdating sa creative stuff. So try to assess yourself doon. Then we also eliminate distraction. Siguro naman ang lang doon is turn off natin yung notification pag nagdi-deep work tayo, no? And then use mindfulness technique. Mindfulness actually tinuturo yan ng sa Buddhism. It's yung paano ka magiging present in the moment. Para hindi ka masyado nag-worry, etc. I've been practicing that as well, no? Yun. Okay, how do we thrive in uncertainty? So, yan yung lagi tayo nag-worry. Okay, so, actually, yun yung talagang mahirap gawin. Paano ka magiging comfortable sa uncertainty? Talaga namang uncertain ang buhay, no? But you can still manage it, no? So, pagdating sa decision making, mag-base tayo lagi sa facts, no? I mean, that's the start. Ako, when I decision making, I look at the numbers. 'Di ba? Tingnan ko yung balance sheet, profit and loss. Kumikita ka kasi nga if we don't have that information, the facts, ang hirap strategize, ang hirap mag-decide, ano? Then from there, kung nahihirapan tayo, of course, encourage din natin yung team natin to give feedback, no? Para meron tayong kadamay ba sa pag-iisip at saka yung pag-worry natin. Na-discuss na natin itong agile methodology. Ayun, so lagi din natin ito growth mindset, no?
Yung kaninang pinag-uusapan natin ng mga traits, yung Big Five personality traits, ang isang tanong kasi dyan is that yung bang mga entrepreneurs are born or made? Pinanganak ba silang entrepreneurs or nurture ba yung mga skills as an entrepreneur? And I think one of our podcasts with Boss Jojo is, sabi niya, isang trait ng entrepreneur na dapat meron ka is resilience. Kasi talagang laging may problema, laging may challenges, etc. Minsan ang ganda ang business, minsan magda-drop, etc. As an entrepreneur, how can you be resilient? No. Ang answer ko doon, personally, not necessarily tama ako, is by balancing those traits na sinasabi natin, na we can be situational. I think pag na-balance natin yung sa gitna, that is the effect nun is will be resilient, yun. So that's my take on it, And then I don't know if this is the last one, but staying ahead in business. Yung again, nakama-cross ko yung pag-develop ng mga digital courses ko ngayon because of listening to podcast. Pag nag-workout ako, nakikinig lang ako sa podcast. Podcast about business, about marketing, about HR and whatnot. And meron akong one podcast episode na paano gumawa ng digital course. Okay? So, I tried doing the digital course by documenting my knowledge and experience in systems from accounting, from HR, etc. Natutunan ko din sa podcast kung paano mag-launch ng Facebook ads, ng YouTube ads, ang tamang landing page sa website, etc. And kung hindi ko ginawa yun, I think I'm still doing the day-to-day operations of my past software business. So, one of my habits talaga is that while I'm working out, I'm listening to either audiobook or podcast. Pagdating sa gabi naman, I read about at least one page of an e-book or a book. Kasi hindi mo masasabi, meron kang eureka moment dun na that will move or significantly improve your life. I think 1% improvement nga on a daily basis. And ngayon, those digital courses is my bread and butter. Ibig sabihin, kung hindi ko ginawa yung habit na yon, like I said, it's gonna be a different situation now. So I encourage you guys to be open to learning and improvement. One din is yung coaching. Marami namang mga nag-offer ng services niyan, even myself. And I think we're gonna launch Mentora. Narinig ko si Jojo kanina, pinag-usapan yon. It's a website of curated list of coaches of different expertise. Yun, another habit that I do is also journaling. Try to track your wins, your mistakes, etc. Kasi by doing that, para siyang therapeutic. You just say whatever is in your mind or your emotions. So parang, dinadump mo lahat ng emotions and ideas mo dun. That will also balance out yung sinasabi nating burnout. Kasi minsan wala tayong mapaghingahan. At least journaling is one aspect. One way of doing it. Alright, so mindset naman, parang din going back dun sa una nating we have to be strategic, and one way of being strategic is to clarify what is our purpose, what is our why, kay Simon Sinek. Clarify yung why, define yung deeper reason natin ba tayo nagtatrabaho. More than profits, more than business, bakit tayo nagtatrabaho? So sabi nga dito, measure success beyond money, focus on the impact. Yun. Kung ang gusto natin magkaroon tayo ng legacy, then we have to define what we want to be known for, as we leave the earth, or ano yung mga ipapamana natin sa ating mga anak. Ang reason kung bakit I can consistently do my content is because not because talaga to monetize it. I just want to document my knowledge and experience so that pag nagkaroon ako ng apo, mapapanood niya yung lolo niya na sasabihin niya na kaya pala ako ganito kasi yung lolo ko ganun. Diba? So that's my legacy dun sa magiging apo ko. Wala pa naman akong apo, technically.
Ayan. Yun, nabanggit ko na to kanina, yung mga habits like that, 1% improvement at least, ano. Kung halimbawa, meron kang, hindi ko nabanggit, I'm also into music. I can play any instrument. Wow. Yeah, keyboard, drums, guitar. I have a band that I play every Saturday. That's my way of like 1% improvement at least once a week. Meron akong new song na aralin, etc. So, yun. Hindi ko nga, I mean, hindi ko inakala na I'll be good in playing keyboards. Nag-start lang ako nung college, tapos one song at a time. Tapos ngayon, I'm confident. Bigyan mo ng keyboard pa, hangain ko kayo sa keyboard. Joke lang. Nagigig po kayo. Pag sinisipag, hinatry kong mag-gig. Yan. Okay, so, yeah, so as a call to action to you guys, before we end this session, yun na. Nasaan na yun? Parang hindi lumabas. Ayan na. Siguro, ba't nawawala? Yan. So yun, assess lang natin after this, pag habang umuwi tayo ng bahay, ano bang component ng buhay natin na gusto nating ma-improve, no? And then, ano yung strategy na takeaway natin ngayon that we can implement starting today, no? So, ay, nasa course ko kasi ito eh. So, but anyway, I can share that with you, no? So, thank you so much for your time and for having me here. I hope I have provided value. And I have naman my, you can check me out at dennismhilario.com or my Facebook, YouTube pages, podcast. I think meron kaming bagong episode ni Jojo about, dito kami nag-record actually, dito sa, so yun, thank you so much and I hope to see you again. Thank you. Medyo